Good afternoon! Ayan, magandang hapon po and welcome sa panibagong series po ng ating webinar. Ayan, I see familiar faces pero may mga bago rin po tayo na narito sa loob ng ating Zoom. So magandang hapon po. Shout out po from the province of Albay. Meron din po tayo from the University of Science and Technology of Southern Claveria Campus, from Camarines Sur, from the University of Rizal System, Tanay Campus, from Piña Taysan Agriculture Cooperative, from PITAC po, hello po. Ayan, from Province of Sultan Kudarat din po. Ayan, so from Region 10, from Pangasinan, from Zamboanga del Sur. So from Luzon to Visayas and Mindanao po, welcome po sa ating webinar. This is second wave na po ng ating webinar kasi panibago na po yung ating topic na ngayong second SEM. Ayan. So good afternoon din po from Surigao del Sur, Capiz at saka Silay City, Negros Occidental. Ayan. So magandang hapon po sa inyong lahat. And for those po sa mga suki na natin, welcome back po. Sa mga bago po nating sumusubaybay, sana po hanggang dulo samahan niyo po kami. Kung dati po ang atin pong tinalakay ay ang mga bagong teknolohiya pagdating po sa pagbababuyan, ngayon naman po ay puro numero at kwentahan ng ating pag-uusapan. Ready na po ba kayong ihanda ang inyong mga calculator at ang inyong mga lapis at papel? Ayan. Yan. And yun po. Kaya naman to formally start our webinar this afternoon, we will have our invocation to be followed by the singing of the national anthem. And tuloy-tuloy na rin po ito para sa ating introduction to our participants through our ABP, through our audio-visual presentation. Maraming salamat po. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, hewas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Upang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa gagatak putok sa simoy at sa langit ang pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitinig. Lumalang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ayan po. So ito na po, ipi-play na rin po namin yung introduction po to our participants. Ayan.
po. So, again, reminder lang po, if you are in our Facebook Live at kayo naman po ay registered, kindly check your email po kasi nag-email po kami ng link dito sa Zoom so that you could avail the certificate. And of course, you should also be able po na makapag-evaluate before matapos ang ating webinar. Ayan. So, ready na po ba kayo for this afternoon webinar? Kasi kung ready na po kayo, dapat ready na ang calculator nyo, lapis at papel. Tama po ba? Ayan. So, of course, ipapakilala ko po ang aming, hindi ko na po patatagalin. Ipapakilala ko na po ang speaker natin ngayong hapon na ito. She's our very own farm manager who handles pig management, farm administration din po, meat processing, and of course, economics din po talaga. Ayan, she's been with the ITCPH for more than, I guess, 25 years. Ayan, so let us all welcome our farm manager po, Miss Mariques Season. Ayan na. So start ka na, Ma'am Kes. Okay, sige Ma'am Elaine. Magandang hapon po sa ating lahat. Pasensya na po. So, lahat, kami ay natutuwa at kayo enterprise and financial goals in pig farming. So thank you for the kind introduction, Ma'am Elaine. So ako nga po si Mariques Season, just call me Kezi, at isa po sa senior staff po dito sa ITCPH. So this afternoon ay isang napaka-exciting na topic po ang ating pag-uusapan kasi if you look at the title, sabi nga, pig yamanin, and financial goals. Okay, sige. So, I think we can start now po, ano? Naririnig po ba ako? Yes, Pwedeng ma'am. Loud and clear po. Okay, sige. So, again, magandang hapon po sa ating lahat. At simulan na po natin yung ating magandang usapin or talakayan tungkol po dito sa pig yamanin na title po ng ating first episode dito sa ating webinar. So, sabi nga po, when we talk about pig farming, ano nga ba yung ating talagang gustong makamit? Ano ba yung ating financial goal na sinatawag, no? Meron po ba sa atin na pumapasok sa pag-aalaga ng baboy na isang hobby lang? Wala, di ba? So gusto kasi natin lagi, when we are into pig farming, gusto natin yung kumikita. So, ayun. So, tulad nga niyan, sabi, one word lang po talaga yung ating gustong makamit. Yung financial goal, we want profit. So, kita. So, katulad po niyan sa baboy na yan, so mapapansin nyo, medyo luma na yung pera kasi yan po yung yan po yung aking kinita nung ako'y nag-aalaga pa nung baboy, nung ako'y medyo bata-bata pa, no? So, kaya, pero wag po yan ang ating papansinin basta sa akin. Ang mahalaga, pag tayo ay mag-aalaga ng baboy, of course, ay we want to achieve yung maximum profit. But, nakalagay dito, a very important thing to consider is you must learn to love the smell. Kasi ang hirap mag-alaga ng baboy, di ba, na hindi kayo natutuwa sa, tawag doon, hindi nyo gusto yung amoy ng baboy, no? Kasi, dapat when we are into pig farming, meron tayo yung tinatawag nga na yung tayo mismo yung naandon. Even if you are the owner or kailangan nandun ka lagi para matignan kung how the operation is going on. And of course, pagka yun nga yung sabi ko kanina, we want to maximize profit. So yun lang po yun, just one word, profit lang. Kasi again, sabi ko nga, ang hirap mag-alaga ng baboy na hindi tayo kumikita. Sino po ba sa atin ang nag-aalaga ngayon ng baboy na hindi natin nararamdaman na mayroon tayong kinikita? Bakit kaya, no? So when we want to maximize profit, of course, we want to consider these things. One is optimizing feed efficiency and increasing productivity. So mamaya po i-discuss natin one by one kung ano po yung gusto natin i-discuss dito sa
mga points na ito, no? Then lowering production costs, then diversifying revenue streams from winners, finishers, and breeders, and of course, maintaining strict biosecurity to prevent disease. So una, sabi nga natin, feed efficiency, laging pinag-uusapan yan. Napakahalaga po kasi na when we are into pig farming, how efficient nga ba yung conversion ng ating mga baboy sa binibigay natin na feeds. Pero of course, we have to look at the FCR. Ano ba yung target FCR mo pagka you are into finisher production? Di po ba meron tayong mga sineset na target, no? Ano po ba yung acceptable na FCR when we are into finisher production? Ano naman yung gusto nating makamit na ADG? Ano ba ibig sabihin nun? So one, kung mataas yung FCR natin, of course, ibig sabihin, kailangan niya ng maraming feeds na kainin bago siya makapag-convert ng 1 kilong or makadagdag ng 1 kilo sa kanyang timbang. And if you have that high FCR, so ano ba yung high FCR? Say 3 kilos is to 1. Ibig sabihin, kailangan niya ng 3 kilo. Medyo magastos yata yun. Di po ba? Then also ADG. So ADG, we mean average daily gain. Ano yung ilang kilo or ilang gramo yung napapadagdag sa timbang ng ating alagang baboy kada araw. So the higher the ADG, the better. Kasi ibig sabihin, pag mabilis mag-gain or lumaki yung ating baboy, ay dali din natin mabebenta. Then yung FCR, the lower the FCR, the better. Kasi ibig sabihin, the more efficient our pigs. And of course, pagka mas efficient siya, hindi natin kailangan masyado ang maraming feeds para ma-reach niya yung target market weight. So converting into body weight efficiently, no? Always remember, nasabi nga, feeds account about 60-70% of your production cost. Pag umaabot tayo ng 80-85, there seems to be a problem. Ibig sabihin, bakit kaya? So tingnan natin, bakit kaya parang ang taas ng aking FCR? Bakit kaya ang taas ng aking feed cost? So one thing to look into is feed wastage. So nakalagay po dito, 2-20% of feed can be wasted, representing up to 6% of total production cost. Ang taas, no? So isipin nyo kung ganyan araw-araw, kahit sabihin natin ilan lamang yung alaga natin, pero mataas yung nasasayang na feeds, no? Hindi nakakain ng ating mga baboy, pumupunta lamang sa kanal or nadudumihan, hindi na nila nakakain. So kasama po yan sa 2-20% na nasasayang. And if we have that, of course, kasama po yan dun sa ating total production costs. Then second one, increasing productivity. So if we go back kanina dun sa first item, when we talk of we want to maximize yung ating profit, in feed efficiency, of course, increasing productivity. What do we mean by this? No? When we are into winner production, for example, ang target po natin dyan is yung PWSY. So ano yung gusto natin na PWSY or piglets weaned per sow per year? Meron po bang nakakakuha sa atin ngayon ng 30 piglets weaned per sow per year? Kaya po ba 'yon? Sa ating mga breeds ngayon na lumalabas, kaya po ba? Would you like to have that 30 weaned piglets per sow per year? Of course, oo, di ba? Kasi isipin mo, naka-30 ka kagad sa isang sow. But then of course, tingnan natin paano natin palalakihin, paano natin aalagaan yung mga winners na yon. Kasi remember, again, yung mga piglets, once they have been weaned, ay hindi po dyan nagtatapos ang kanilang yung kanilang pag-aalaga sa kanila. Okay? So we always want to get the most from your sow. And the more piglets that we could have, kung pwede nga lang zero or low mortality, no? Hindi naman minsan kaya talaga na zero mortality. But then, of course, we always set a percentage for our mortality. Like for example, yung pre-weaning mortality, maganda na yung ating pre-weaning mortality, we set it at 5%, no? Ibig sabihin, kung ang piglets born alive natin is nasa 10 and 5% is
ang namamatay lamang, so an average of that, so we are getting 0.5. Eh, ma'am, bakit mayroon bang 0.5? Well, because when we talk of average, meron po lagi tayong 0.5 na pinag-uusapan dyan. So, 5%, then of course, we go to the post-winning mortality. Sa akin po, mas maganda na pinaghihiwalay natin yung pre-winning mortality percentage at saka yung post-winning mortality. Why? Kasi para makita natin kung saan talaga nagkakaroon ng problema. Kung mataas dito sa pre-winning, ibig sabihin nung sila ay nandun pa sa kanilang nanay at doon mataas yung mortality. At bakit kaya? Ano kaya ang problema? Ano kayang nangyari? So we try to check, baka may problema sa housing, naiipit ba ang ating mga biik? So bakit kaya maraming namamatay? Nagkakaroon ba ng diarrhea? We have to check again, of course, yung sa pagkain, sa housing, sa flooring, lagi bang nababasa yung ating mga pit. So a lot of things to check para makita natin ano ba yung causes ng mortality. Kasi if we have low productivity, low production ng ating babuyan, syempre apektado po yung ating kita. So again, yung profit, dun po lagi tayong nakatutok kasi yun nga yung ating usapin ngayon, no? Yung kita sa pagbababuyan. Then of course, acceptable litter index, no lost days if possible. Ano ba yung acceptable na litter index? Ano ba yung ibig sabihin nun, di ba? Yung LI or litter index. Ilang beses mga anak ang inahin sa loob ng 12 months. Kaya po ba ng 3 beses? Hindi, di ba? Kasi if you look at the cycle ng isang sow, nasa 145, 147 per cycle. So if you divide 365 over 147 or 150 days per cycle, you would only get about 2.5. So ibig sabihin, sa loob ng 2 taon, sana ay makalimang beses manganak yung ating inahin. And if we have that kind of breeders, wow, ang galing. Okay, so increasing productivity. Now, the other, yung sunod na item para makamit natin yung profit na gusto natin, no? Yung sinasabi nga natin maximizing profit. The second one is lowering, how to lower our production cost. So if we look at the items here, ano ba yung mga items na lagi talaga natin pinagkakagastusan? One is of course purchase of raw materials or yung ating feeds. Again, remember 60-70%, 75% of the total production cost ay accounted lagi po sa feeds. And then purchase of breeder stocks, if you are buying from outside sources to replace our own breeders, napakamahal. Magkano na po ba ngayon ang isang breeder, isang F1? In some breeder farms, they're selling it at 45, 50, may 60,000. Well, of course, dito po sa ITC page, medyo mas mababa po kami. And then purchase of medicines and biologics. Ito po, hanggat maaari, hindi po masyadong malaki yung ating gastusin sa medisina, sa ating mga gamot, no? Why? Kasi if we get more than 10% of the total feed cost, ay nako, mukhang may problema. Mukhang maraming sakit yung ating mga alagang baboy. And of course, we also have to consider our salaries and wages. Ilan nga bang tao ang kailangan natin magtrabaho sa ating baboyan? Of course, depende po yan sa type ng operation. Depende po yan sa size ng ating baboyan. Kasi hindi ka naman pwedeng basta kumuha ng gusto mo 10. Baka sa kinikita mo pa lang doon na pumupunta lahat sa iyong labor, no? So we have to consider, of course, yung size ng ating baboyan and yung type ng operation. For example, ano ibig sabihin natin doon? If we are into sow winner operation, mga 30 sow level, ilang kaya yung ating kailangan lang na mag-aalaga doon? Kaya na ba ng 1 lang or 2 lang? Di po ba, no? Kasi kung kumuha ka ng 5, 30 sow level lang naman, tapos hanggang winners lang naman. Ibig sabihin, magbebenta ka na ng mga winners after 60 days, 55, 60 days. Pwede na kasing ibenta ang mga yon. So, parang lugi ka sa 5 tao, tapos ang alaga lang ay 30. Okay? So, of course, transportation expense, we also have to consider that, especially
Bakit? Sandali lang. Sandali lang. Ipakat ko lang po. Okay, sige. Then of course, electric and the water bills. So ito, mahalaga pong tignan din natin yan, no? Especially sa ating tubig. We need to check kung marami bang mga leaks sa ating farm kasi that would really contribute sa mataas na gastusin. Kasi this would again, of course, contribute a lot sa ating cost to produce per head, per kilo of meat, or per head ng winner, or per head of finisher. Okay? Then the third one, of course, to maximize profit, we also have to diversify revenue streams from winners, finishers, and breeders. So, di ba, sa pagbababoyan, hindi lang naman po isang klase yung pwede nating source ng income. We can sell winners, we can sell finishers, and if you are into a breeder operation, you are selling gilts and boars. So here nakalagay, aim for a good winning size and winning weight. So when we are into a sow winner operation, ano ba yung magandang winning size? So kasabi ko nga kanina, pag nagwalay, ilang percentage ba dapat yung maiiwan doon sa 10 na inianak, no? So if 5%, so 9.5, so that's the winning size. And ano ba yung target natin na winning weight kapag nagwalay tayo at 26, 28, or 30 days? So dapat umaabot na yan ng 7.5 to 8 kilos. If you are getting 8 kilos, wow, ibig sabihin, ang galing ng saw mo, ang galing ng pakain mo, ang galing ng management mo, ang galing ng facilities mo, hindi nagkakaroon ng problema ang mga alagang biik during the suckling period. So on sale of winners, ito nga sabi ko kanina, target weight at 60 days when sold as winners. So dito po sa amin sa ITCPH, when we are selling at 60 days old, ang aming winners ay nasa, ang aming pong target weight ng aming mga winners ay nasa 20 to 25 kilos. Kaya ba yun? Kaya po. So again, we look into the genetic quality of our alaga, of our winners, yung feeds, and of course, yung management ng ating mga baboy. Magkano ang price, ang per kilogram or per head? So, depende po yan sa lugar. There are some areas now that they are selling it, yung pagprepresyo, no, ng piglet. Kunwari sa 20 kilogram, 20 kilogram na winner na binebenta, yung, di ba, ang ginagawang computation po ay first 10, no? First 10 kilos na mga nasa 4,500 or 5,000. And in excess of 10 ay depende kung magkano ang presyo ng finishers per kilo live weight. So, kunwari, 200, so that's 200 times 10, that's 2,000. Plus, yung first 10 kilos is 5. So that means 7,000 yung isang winner. So, maganda ba yun? Again, depende po how much does it cost to produce one head of winner. So, magkano na po ba ngayon ang puhunan sa isang winner? Okay? Then, we look at the growers and the finishers. So, nakalagay po dito, aim for a good market weight within a short finishing period. So, now, hindi na po mahalaga lamang ng itatarget natin is yung market weight. So, kunwari, ang market weight ngayon is tinatarget nasa 100 kilos to 110, di po ba? So, if you are targeting that weight, mga ilang days po kaya would it take para ma-reach niya yung 100 na yun at pwede nang ibenta? Okay, so kunwari, nagsimula po tayo, bumili po tayo ng winner na 20 kilos.
ilang buwan kayang aalagaan natin yung mga biik na yon with an average starting weight ng 20. Bebenta natin ng at 100 kasi ng target natin, mga ilang buwan pa kaya natin alagaan? Kaya ba ng 2.5 or kaya ba ng 3 months? Pag umabot po yan ng mga 4.5 months, mukhang may problema. Ano nga ganun. So, mahalaga po na we should know the numbers. Hindi po yung alam lang natin na yung market weight, eto, 100, basta pag 100 kilos, ibebenta ko na. Paano nga kung umaabot na ng 4 na buwan, 5 buwan, wala pang 100 kilos. So, tingnan po natin, baka may problema po yung baboy. So, magkatuwang po lagi yung target weight, target market weight, at saka yung finishing days. Okay? Then, on sale of finishers, so hopefully, ay hindi po tayo nawawalan ng buyers. So kasi we sell our finishers to traders, meat processors, direct consumers. So very crucial po kasi pagdating sa marketing ng finishers. These days, eto na naman po, no? Medyo parang matumal yata ulit ang benta ng ating mga finishers. So, magkano po ba ngayon ang price per kilo? Meron po ba sa inyong lugar na nakakakuha ng 200 pesos per kilo live weight? 180, 190? Last year, I think, last year, naalala ko, nung nakakabenta po tayo ng mga nasa 250, no? Ang galing. Kasi 250 talaga yung iba. Sabi nga, paldong-paldo sila nun. Kasi isipin mo, sa 250 times 100 kilogram live weight, that's already 25,000. Magkano yung puhunan mo sa isang ulo? Maabot lang ng mga 13 or 14,000 per head. Sabi mo na, umabot ng 15,000 per head, you were getting 10,000. Pero that was, I think, early last year when we had this 250 per kilo live weight. Di po ba, no? So, masarap mag-compute. Kaya napakahalaga po, kailangan naka-record lahat. Kasi kung lagi po natin iniisip na parang hanggang dito lang, baka hindi natin masyadong makita yung tunay na numero. Then of course, sale of breeders. This is also one of the operations na pwedeng pagkakitaan. Kaya nga lang, the investment required for this kind of operation ay napaka-mahal. Mahal po yung GPs, ano po ang isang kaya at saka yung management system po niya ay matindi. Kaya kasi siyempre dito we always want to market high value gilts and boars. And sabi nga kanina, di ba, diversifying revenue streams. So another one that na pwede nating pagkakitaan is yung ating organic fertilizer, yung manure, no? Monetize organic manure or set up compost or biogas streams to cut waste management cost. So kasi ngayon marami na rin naghahanap ng organic fertilizer, no, na pwedeng gamitin sa ating gulayan. So that would be very good. And of course, ito, nung una, ang dami, mga farmers na, mga pig farms, di po ba, na sabi, ang arte naman, kailangan pa bang magpalit, kailangan pa bang maligo. Tama po, medyo may kaartehan nung una, pero again, binabantayan po talaga natin yung ating farm para hindi po tayo pasukan ng anumang sakit. Kasi once pumasok po yung ating kalaban like ASF, ang hirap na po yan pigilan. Kaya maliit man po yung ating babuyan, kahit pa dalawa lang yung alaga mong inahin, ay huwag pong basta-basta dumediretso na pumapasok sa loob ng pen na hindi ka nagpalit ng inyong footwear. Yung tsinelas. Kasi sabi nga, si baboy hindi naman siya namamasyal, di ba? Hindi naman siya pumupunta kung saan-saan. Sino ang namamasyal? Sino ang lumalarga kung saan-saan? Si nag-aalaga. So minsan nakikipagmarites siya sa kapitbahay, yung pala merong sakit yung kanyang alagang baboy, yung kanyang kapitbahay. Minsan nagpunta ng palengke, namasyal, ay yung pala nakatapak siya ng something. Tapos dala-dala niya yung virus dito sa kanyang babuyan. Pumasok siya, hindi nagpalit kasi nga, sabi,
mga kaartehan na yan. Huwag po nating sasabihin na ngayon yun. Kasi may mga ilan po talaga ng, ala, parang napakahirap. Tsaka huwag po kayong basta-basta nagpapapasok ng mga bumibili ng ating baboy. Lalo na kung galing sila sa iba't ibang farms, di ba? Naghahanap sila. Never, never do that. Na sila yung pupunta doon mismo sa inyong, sa loob ng babuyan. Naku po, baka mamaya sila yung may dala. Sayang. No? Sayang yung ating ininvest doon, sayang yung ating pinambili ng magkanong halaga ng ating breeders, yung ating winners, a lot of things na masasayang. Okay? So ano yung mga factors, major factors influencing pig performance? So wala po yung and, no? Sorry. Una, environment. So the environment, yung sa loob ng ating kulungan, ay napakahalaga para makatulong sa performance ng ating mga alagang baboy. So nakalagay nga po dito, extremes in temperature is one of the most economically important stresses in livestock production kasi it affects feed intake. Tayo mismo po, di ba, pag pumasok tayo sa loob ng babuyan, ano yung unang-una nating chine-check? Di ba? How would you know if your pigs are okay? So pagpasok nyo pa lang, dapat una, the best time to go inside your pig farm is at feeding time. Pag nagpapakain. Why? Kasi doon niyo po makikita talaga yung behavior ng ating alaga. Kasi pag during feeding time and 1 or 2 pigs ay nakahiga lang, hindi siya natayo. Ibig sabihin ayaw kumain. Masasabi mo kagad, wala, may problema. Okay? So bakit kaya? Baka masyadong mainit, may sakit ba siya? So a lot of things to check. And it affects feed intake. Pag naapektuhan yung kanyang feed intake, so ano naman ang mangyayari? Of course, yung weight gain. Feed efficiency would be, kumbaga, bagsak, no? It affects the animal's susceptibility to diseases and infection. Kasi humina siyang kumain, so the more na baka siya ay magkakaroon ng sakit or infection. Then another one is yung ating facilities. So mahalaga especially sa ating winners, no? Meron po ba silang brooder? Kasi di ba especially ngayon na tag-ulan, hindi po ba sila nababasa? Meron po bang enough warmth yung ating mga brooders? Kasi ang mga piglets, pagka kulang po yung init na nakukuha nila doon sa ating ibinigay na lamb, ay nakadikit lagi po sila lagi sa kanilang nanay, no? And pagka ganun, tumayo si inahin, humiga si inahin at ang piglet ay nandun lamang sa tabi din ng kanilang nanay, malamang sa malamang ay baka meron maiipit. So crushing. And alam po natin na crushing is one of the causes ng high mortality sa pre-weaning. So we also have to check feeder space per pig and group size. So nilalagay po ba natin yung tamang bilang ng baboy sa ating loob ng kulungan para they would have enough space pag sila po ay kakain? Kasi if overcrowding po yan, nagkakaroon po tayo ng problema na meron tayong mga slow grow, may mapag-iiwanan, merong bullying, tapos minsan magkakaroon ng tail biting, mga ganun, no? Then type of housing and ventilation. So we also need to check yung sa farrowing pens, meron bang naka-install na anti-crashing device? Kasi di po ba may mga ganun na ngayon eh. And kumusta naman po yung ating ventilation? Then very important din po yung maintenance of our facilities. Then number 3, may another factor influencing pig performance is yung health status ng ating baboy. So again, if our pigs ay may sakit, then again the feed efficiency, feed intake, yung growth rate is affected. So imbes na mabenta natin yung ating baboy sa loob ng 3 buwan, ay madi-delay because of this problem. So tingnan lang po natin dito, no? This one is a very good example kasi pinag-aralan din po ito. Kunwari, nagkaroon ng pneumonia. So sabi nga dito, if the pig suffered from pneumonia,
it can add 14 days to market age. Ibig sabihin, dahil siya ay nagkaroon ng sakit, ma-extend yung stay niya sa kulungan ng 2 weeks. And ano naman yung 2 weeks na yon? Saan siya it would relate to something like how much? So kunwari, for a 100 sow level farm, mayroon tayong 100 sow level farm producing 20 pigs. So 20 pigs sold per sow per year, no? So that means sa isang taon ay 2,000. About 30% is affected. Dahil sa pag-extend ng stay ng mga baboy na yan na nagkasakit, so ilan po bang ulo yan? 30 times 2, 30% times 2,000, that's 600, tama po ba? Times 2.5 kilogram, kasi makakainin mo ulit sila para makabawi. So may extend yung pagpapakain mo ng 14 days. So 2.5 kilogram feeds per pig per day times 14 days times 35 pesos per kilo na lang. So 35 na lang yung nilagay ko, pero ngayon meron na kasing 38, 40 pesos per kilo. So how much is the additional feed cost due to pneumonia? So that's a loss of 735,000 the whole year based on feed cost alone. Kaya nga napakalaga po talaga yung tawag dito, record po, lalo na yung expenses. Kasi minsan doon natin parang akala natin okay lang yung yung financial status ng farm, no? Yung pala, uy, bakit kaya? Yung pala because of this one, like this case, no? And then respiratory problems also on ADG, less 50 gram or more per day ang nababawas. And in terms of feed efficiency reduction, 10 to 30% due to respiratory problem. And about 2,000 to 2,500 additional on feed costs. Kasi nga, kailangan makabawi ulit yung ating mga alagang baboy. Then of course, genotype. Different breeds exhibit different consumption, different weight gain. And of course, different stages, they don't have permanent, yung klase ng feeds kasi different breeds, different, yung stage would require different nutrient requirement. Okay, so also, the last one here is management. So very important here, ano po ba yung ating feeding program? Paano nga ba natin pina-practice yung pagpapakain sa ating mga inahin? Kung sila ay naglalandi, kung sila ay nagpapadede, ilang pakain po ba, kung sila ay dry, yung mga ganun, no? Pag nagwalay na, ilang kilong feeds po ba. Then of course, the health program, kumusta po yung ating ini-implement na health program sa farm. Then the breeding program, kumusta yung ating mga winalay, sila ba ay sumunod na, kumbaga, nakukuha ba natin yung target na 5 to 7 days weaning to service interval. Then if we have gilts, we target yung 8 months, 7.5 to 8 months na ready na silang i-breed. Yun ba ay nakukuha natin? Or meron po bang nadidelay na kunwari, umaabot ba ng 9 months, 10 months, ayaw pa rin maglandi? Yung mga ganun ba? Kasi those are the profit eaters kung hindi po nakakasunod doon sa ating mga tinatarget na production parameters. And of course, yung ating housing. Kumusta po yung ating pabahay? Kasi di ba, tingnan, sabi nga nung iba, ang mahal mag-put up ng babuyan. Kasi lalo ngayon, di po ba, magkano ang isang crate? Yung isang farrowing crate, pag bumili po tayo, no? Kasi napakahalaga po na we give our pigs yung comfort. Kasi nga, kung hindi na pagkahayaan lang natin sila na nakatali sa ilalim ng puno, wala naman na siguro nagpa-practice ngayon ng ganun, no? Ay sayang po yung ating investment. Especially so, kung kayo ay bumili ng inyong breeder sa mamahaling breeder, ay mamahaling yung kanilang mga breeders, no? Sayang naman po kung hindi natin sila bibigyan ng tamang pabahay. And of course, all these things would translate to feed efficiency.
So, laging nakaano po talaga yan sa feed efficiency kasi again, yung feed cost is the major factor that would really affect yung ating production cost. Kasi if we are having a very high feed cost, ano yung maapektuhan? Again, the profit ay baka hindi tayo masaya dun sa ating kikitain. Okay? So, we go to some key economic takeaways. Ano po? So, very important to emphasize on these things. One is, nakalagay dito, feed is the major cost. So, paulit-ulit, sabi niyo siguro, ulit naman, oo nga, feed talaga yung major costs natin, no? So, feed is draining you more than you realize. Kaya nga po, 'di ba, sa ating piggery, meron tayong mga sinusunod na feeding scheme. Kung hindi man ay, 'di ba, depende po 'yan sa feed company kasi they also give us the feeding guide na 'yun yung ating susundin. Kasi yung iba, tuwang-tuwang magpakain. No, tuwang-tuwang magbigay ng kasi gusto pa daw eh. Minsan naaawa kung bibigyan lang ng 2 kilo yung inahin, gugutumin daw at saka mamamayat daw. Depende po, no? Kasi again, yung pagpapakain sa inahin, kunwari, from breeding hanggang mga sa first month, very important po kasi yung 2 kilo lamang. Then, pwede na naman pong mag-increase pagka tingin natin ay medyo may kapayatan yung ating inahin and nasa second or last trimester na po siya, ay pwede na po tayong mag-increase para mabigay din po natin yung sapat na nutrients doon sa kanyang mga biik sa loob ng kanyang tiyan, no? But again, sabi ko nga, we really need to look into the feed cost, yung ating ginagastos kasi siya po yung major na nagko-contribute dito sa ating production cost. So again, feed is draining you more than you realize. So don't give more than what the more than what the pig needs, no? Kasi yun po talaga yung doon. Now, number 2, know your numbers. Know your targets. So pagka pinag-uusapan, di ba, minsan pag nagkakakwentuhan yung mga magbababoy, pare, kumusta yung mo ngayon? Ano ang litter index mo ngayon sa farm? Ano ang piglets born alive mo ngayon sa farm? If you know your numbers, ibig sabihin, ang bilis mo lang sagutin, pare, magkano ngayon yung cost to produce? Magkano yung ginagastos mo to produce per kilo live weight ng iyong baboy? Nasa 150 na ba? Nasa 160 na ba? Kasi pag alam mo na parang umaabot na ng 170, kunwari ganun, no? Maabot na ng 165, 160 pesos per kilo live weight. That's the cost to produce. And kung ang market price ngayon ay nasa 180, alam mo kaagad na you are getting only 20 pesos per kilo live weight. Di po ba, no? So, it's very important that you know your targets. Kasi doon ka nakatutok. Kasi if you don't know your target, sige lang alaga ng baboy. Parang naglalakad ka na nakapikit, di mo alam kung saan yung direction. So, no records, no profit. Sabi dito, no? Kasi again, it's very important to record our expenses, to record yung magkano na yung ating nagagamit sa feeds, magkano na yung ating mga ginagastos sa repair, sa tubig, sa kuryente. Kasi baka nilista mo lahat, hala, bakit kaya ganito? No? Kaya very important that we have to keep our records for the farm para alam po natin kung saan patungo yung ating farm. Kumikita ba o hindi. Number 3, ito po biosecurity procedure or protocol. Invest for peace of mind. Agree po ba kayo sa akin? Invest for peace of mind? Kasi ito na talaga ngayon yung hindi minsan nakakapagpatulog sa atin, no? Lalo na pagka narinig mo na, uy, dyan sa Karatig Bayan ay meron na naman daw ASF. Hindi ka makakatulog kasi iniisip mo ngayon baka ikaw ay pasukin. But if you practice yung biosecurity protocol na yung
kahit ikaw lang yung pumapasok sa loob ng farm mo na nagpapalit ka ng damit mo, lalo na kung galing ka nga sa palengke, galing ka kung saan, nagpapalit ka ng iyong tsinelas, ng iyong sapatos, no? Meron kang sariling bota na ginagamit sa loob ng farm, malaking tulong po yun. Kaya kahit nandyan na yung ASF sa paligid, ay yun nga, peace of mind. Kasi alam mo na biosecured naman tong aking babuyan. So walang problema. Okay? So number 4, herd health program. So strictly implemented. Meron po ba tayo mga sinusunod na kunwari, kailan tayo nagbabakuna, kailan tayo nagbibigay ng ganito, pagka yung sa deworming, everything. So a lot of things na tinitingnan po natin na kailangan ma-implement para at least yung hindi dapuan ng sakit yung ating mga baboy, lalo na ang ASF. Yung number 5, this really caught my attention, no? Nakalagay po dyan, farm labor can make or break you. Ano po ibig sabihin yan, no? So, of course, kung medyo malaki yung ating babuyan, we hire some caretakers, animal keepers, no? But, eto nga nakalagay, farm labor can make or break you. So, if you hire the right people with the right attitude sa pag-aalaga ng baboy, malaking tulong yon. So, ibig sabihin, pwedeng successful yung ating pig farm. Kasi nandyan sila, nandun yung tiwala mo sa kanila na hindi pababayaan yung alagang baboy, no? Or they can break you. So bakit kayo nagkakaroon minsan ng problema with them? Kasi again, the trust and respect with sa ating mga kasama sa farm na nag-aalaga ay mahalaga po yun. Pero kung ikaw ay kumuha tapos lagi mo rin lang naman pala silang pinagdududahan, hindi ka makakatulog, so baka ikaw yung mismong no, na magkakaroon ng breakdown. Okay? So again, mahalaga po sa farm if we are getting some farm workers, the attitude sa akin po yung malasakit dun sa ating mga alaga ay napakahalaga. Kasi madali pong ituro yung pag-aalaga ng baboy. Di po ba, no? Yung pagtuturo sa kanila na kung paano gawin ito, paano yung pagkakastrate, paano yung pagpro-process ng mga piglets, paano yung pagbibigay ng yung tamang pagkain, yung mga ganong bagay, madali po ituro eh. Pero yung mahirap po na yung kumbaga dapat nasa ating mga nag-aalaga ng baboy ay yung attitude, yung malasakit. Sa akin po yung malasakit doon sa kanilang inaalagaan na baboy. Okay? And maintenance of farm facilities to reduce stress. Stress hindi lamang sa baboy, kundi stress din sa tao. Di po ba, no? So, saan kayo malimit nagkakaroon ng stress? So, pag nakita natin na meron mga leaks, no, na hindi naaayos, madaming mga tulo sa farm, maraming mga ganon na hindi agad naaayos. So, stress ang baboy, stress din yung nag-aalaga. Then number 7, market timing is crucial. So, there are times na maganda yung takbo ng market. So, di po ba, this first quarter of this year, medyo hindi matumal. Sabi nga, tapos bagsak ang presyo ng ating finishers. Kaya a lot of us ay umabot tayo sa mga oversize kasi walang bumibili. Yung mga ganon. Then, ikaw pa yung parang pag-anuan na yung tatawaran ng babaratin. Ibig ko sabihin, babaratin ng husay yung inyong baboy hanggang sa kailangan mo na rin ibigay dun sa tawad nila. Kasi ang hirap naman kung you will keep your pigs for another month or 2 months, ay magkano na yung feed cost dun? Eh kung ang naiiwan dun na hindi mo mabenta ay nasa 50 o 10 na lang. So sa 10 na lang yun na mag-extend ng stay sa pig farm mo, ay napakalaking gastos na po yun sa feeds, no? So talagang market timing is crucial, yung buyers natin. So nakakatulong po ba yung to maintain
yung mga buyers na parang kumbaga sila lagi yung bumibili. Siguro may advantage, may disadvantage, no? And then of course, no cash flow, no farm. Ano ibig sabihin nun? Kasi kung walang pumapasok na pera, ibig sabihin walang income, saan ka kukuha ng gagamitin mo for the expenses? So, if there is no cash inflow, no cash outflow, then baka that will be the end of the farm. Di po ba, no? So, very important, always check yung ating cash flow. Meron po bang pumapasok? No? Kasi pag walang pumapasok, saan ka ngayon kukuha ng iyong gagastusin? Okay? And of course, I think this is the last one. Pumalik na naman yung aking baboy na may dalang pera. So, performance is profit. So, overall, lahat po mahalaga, no? From the baboy to caretaker, lahat po yan sama-sama. And the performance ng ating pig farm itself, kung maganda po yung performance ng ating pig farm, for sure ay merong kita. Again, yung sabi ko nga kanina, isa lang naman yung financial goal natin when we are into pig farming. Di po ba, no? It's all about profit. Kasi if you are into pig farming na hindi mo ini-aim na magkaroon ng profit, huwag ka na mag-alaga ng baboy. Tama ba? Hobby ba? You make it as a hobby. I don't think it's a good hobby kasi you are investing a lot sa pag-aalaga ng baboy, tapos okay lang na walang profit. For me, parang it's nonsense. Okay, so nakalagay po dito, sabi nga ni Baboy, anything worth doing is anything worth having. So alagaan mo ako ng ayos at ibibigay ko rin sa'yo ang tamang kita. Okay, so this is my last takeaway. Yes, Ma'am Elaine. So yan po. Unless there are some questions. Thank you po, thank you po. Ayan. Thank you, Ma'am Cassie. Ayan, magandang hapon po muli. Questions po can be posted in our meeting chat dito sa Zoom. And also, yung pong nasa FB Live po natin, you can also ask question po dun sa live chat. Type nyo lang po dyan. Pwede ko naman pong mabasa for Ma'am Cassie to answer po. Ayan. So, nag-aantay lang po ako ng mga questions. May questions pa po ba? Although, Ma'am Cassie, meron kasing iba kasi tong question ni Doktora Jeanette, from Kabaspa, si Doc Jean. Hi, Doc. Although yun, basic po daw po naman ito dun sa key economic takeaways nyo nung number 3. Sinasabi niya dito that they are strictly implementing biosecurity level 2 dito sa breeder multiplier farm sa Isabela. But ASF is waiving na naman dito sa aming province. So the question daw, based on the key economic takeaway, is, are you recommending the use of ASF vaccine even if as the moment, considering wala pa siyang final release from the BAI or FDA, para lang daw sa peace of mind? Paki-consider daw po yung question niya. Yes po, ano ba? Di po ba, sa totoo lang, lahat po yata ngayon ng nag-aalaga ng baboy ay sana magkaroon na po ng bakuna para sa ASF. Kasi yun talaga yung kinatatakutan natin, no? Pero wala pa po sa ngayon talaga ng nare-release na bakuna commercially. So we are really hoping na soon magkakaroon na po tayo. Yun lang talaga. But yes, Doc, that would really be a big help sa atin kasi yung peace of mind, talagang ano yun, no? Pag bakunado, tapos yung practice natin, yung biosecurity protocol sa ating farm, tapos bakunado, kaya talagang kumbaga, ang sarap matulog kasi wala tayong parang dapat isipin or ikakaba or ikatakot kasi alam po natin na bakunado yung ating mga alagang baboy. Nasagot ko Um, ba yun, Doc? okay.
Doc. Ayan, pero Ma'am Kes, Sir Steven Jantano is raising his hand. Sige po, pwede naman po kayong mag-unmute to ask question. Pwede, ask to unmute ko po kayo. Yan, so that you could, yan. Go ahead, sir. Hello po, good afternoon po. Marinig niyo po ako, Ma'am Elaine? Yes po, rinig po namin kayo. Rinig po Yes kayo ni po. Ma'am Kezi. Opo, isang mainit na hapon po sa ating lahat mula rito sa probinsya ng Sultan Kudarat, Isla ng Mindanao. I'm Steven John Meliandes from the province, a researcher from the said province. And thank you, Ma'am, thank you for the presentation for this afternoon po. Sorry po, medyo kinakabahan. But ma'am, I'm very curious kanina sa presentation nyo po kanina because tama po kanina na you said earlier that 6% of the total production of feed wastage. So, ma'am, what do you think is the best alternative way po, ma'am, to prevent this number of wastage, particularly sa hog industry po, ma'am? And yung sinabi po kanina na ASF and yung mga operating costs, yung kwan po kanina about sa computation nyo po about sa overall in a year, 785,000 po, ma'am. Kapag, let's just say, nag-strike off itong ASF outbreak, for example, sa isang komunidad, and we all know marami yung nagrereklamo because of the operating costs, yung logistics, transportation, etc., etc. Do you think, ma'am, mag-aabot pa po ba ng 1 million pesos ang ikalulugi ng isang hog raiser kapag itong dalawang main factors po nito is magkasabay po? May possibility po ba? And what are the interventions of the ITCPH po, ma'am, to para ma-sustain natin ang pagkalugi ng mga hog races po natin, not only in Region 4A but throughout the Philippines po, ma'am. Thank you po. Thank you po, Sir Steven, no? So, doon po sa una yung tanong kanina, kasi that's really an alarming figure, yung 2 to 20% doon sa feed wastage. Tama po ba, no? Kasi isipin nyo, kahit nasa, doon, kunin na lang po natin yung minimum na 2%. So, with that 2% alone na araw-araw na nasasayang, pagka kinumpute mo natin yon sa isang taon, ilang baboy kung baga ang ating alaga, that's really a big amount of money na nawawala, no, because of wastage. So ang tanong nyo kanina, paano po ba natin maiiwasan? So of course, first we have to look into the facilities. Yung naibibigay po ba natin, yung kumbaga na-provide po ba natin yung tamang pakainan? Kasi kung sa una pa lang, yung ating feed trough or yung pakainan po natin nasa, di ba yung iba nagpa-practice pa ng floor feeding. If you observe floor feeding, malimit, marami pong nasasayang. Kasi lalo na kung hindi na maganda yung flooring ng ating babuyan. Then of course, we also have to check din yung condition, tsaka yung feeding guide, condition ng baboy. Kasi baka naman ito yung binibigay natin, pero hindi naman po pala yun yung tama na pakain ng para sa ating mga baboy. Kasi sabi ko nga kanina, at different stage ay meron din po silang different requirement. So there are times na ibibigay mo yung ganito pero hindi kinain. So again, so yung pag bago magpakain, of course, we always have to check kung malinis po ba yung labangan, no? Labangan po yung tawag natin doon sa pakainan. Kasi kahit sabihin natin baboy naman yan they wouldn't eat the feed
pagka madumi po yung kumbaga may dumi or may manure doon sa trough, kahit po baboy yan. So again, sayang na naman. And there are some designs din po ng mga feed trough na may mga bully kasi na baboy na they would parang kumbaga hihigaan nila yung buong kainan. Then pagka nadumihan, again, hindi makakakain yung iba, makikita mo na lang maraming nasasayang na feed. So we really have to check, babantayan po talaga natin yung behavior ng baboy, kumusta po yung ating facilities para hanggat maaari ay hindi po nasasayang yung ating mga feeds. Ano po? And then yung second question nyo kanina about sa ASF po ba yon? Hindi ko maalala yung wait, No, 700. opo, ma'am. Oo, pag nagkasakit. Yeah, kasi yung present ko po, it was based on a study na pagka nagkaroon po ng pneumonia yung baboy, imbis na mabenta mo na dun sa target date kasi ito na yung weight nila na maaabot nila, ang nangyari, nagkaroon ng respiratory problem. So, imbes na mabenta mo na sila sa August, for example, sa August 20, nagkaroon po ng problema. So, ma-extend from August 21 hanggang mga September 3. Kasi that 14 days, kung i-compute nyo po, ay malaking amount yung napapadagdag doon sa feed cost. Kasi we will be extending their stay again for another 14 days bago sila makabawi. So, yung 1 million na mawawala, depende po yan sa size ng ating operation. Kasi, pero sa akin po kasi maliit o malaki yung farm, natin, no? Yung operation natin. Ano po yan pag nagkaroon ng sakit, pag nagkaroon ng problema, good as ano na po yun. Kumbaga, loss na po yun. Kaya sa akin, it doesn't really matter kung 1 million po ba yung mawawala. Basta sa akin, kung maliit po yan, mahalaga, nabibigyan pa rin po natin ng tamang atensyon. Kasi sayang, lahat kasi ay may investment po yan. Okay po ba, sir? Meron pa akong hindi nasagot. Ano pa? I guess, ma'am, meron pa siyang additional question. Nag-raise po ulit ng hand si Sir Okay. Steven. Inanmute na po kita, sir. Yes, ma'am. Thank you po, Ma'am Eileen. Ma'am, sorry po, medyo curious lang talaga po kasi ako because I'm not agriculture graduate and by profession po. But you said kanina po, ma'am, na kapag nagkasakit ang isang baboy, it takes another extension for 2 weeks. So my question, ma'am, is within the span of 2 weeks po, ma'am, may possibility po ba na magbago po ba ang characteristics ng baboy in terms of its weight before siya ilabas to out in the market po ba, ma'am? Tama po ba? Yes po, kung naibigay po natin yung tamang paggagamot, yun naman po yung di ba? Pag nakita natin na may sakit yung baboy, we consult a veterinarian or ano po ba yung ginagawa natin na treatment sa ating mga baboy kung depende po kung ano sakit niya, kung siya ba ay nagtae, kung siya ba ay nagkaroon ng pag-uubo, matindi po ba yung kanyang sipon. So yung ano naman po yun, pag gumaling, syempre kasi yun naman talagang gusto natin mangyari. Sana gumaling, no? Ang problema, paano kung hindi gumaling? Tapos ilang baboy yung nagkasakit. So in the pig farm, mahalaga din po na once you notice na meron na pong isang umuubo-ubo na medyo grabe na yung kanyang pag-ubo, ay meron pong maganda po na sana meron parang pen na paglalagyan sa mga may problema. Yung maihihiwalay mo na kaagad sa grupo. Opo, kasi yun yung isang ano We, doon para hindi na po makahawa. yes po. For Subgo, the 6 remaining open are still open and within timeline. All of the items are relevant to the next OMA revision as scheduled. Pa-mute lang po ng lahat ng Further items po audio. will be discussed. Meron po yatang unmute na
Yan, okay na po. Sir Steven, okay na po tayo dun sa ating question. Okay na po. Ayan. Nag-thumbs up na si Sir. Ito naman pong sunod na question, Ma'am Kez, I guess nasama nyo na dun sa sagot nyo kanina. Yung according sa additional gastos, if ma-extend pa ang pagpapakain kasi hahabulin yung na walang timbang pag nagkasakit. Yeah. So, yun. Kasama na po yun dun sa tanong kanina ni Sir Steven. So, meron pa po ba? Even in our FB page po, you can ask question po doon. Gunahin nyo na po. Ngayon lang magiging speaker si Ma'am Kessie. Lahat po ng gusto nyong itanong sa kanya. Itanong nyo na po ngayon. Ayan. So, kung meron pa po, you can ask question on our FB Live, also here, in our meeting chat po sa Zoom. Ayan. Okay po, meron pa po kaya? Magko-calling once na po ba ako and twice? Ayan, baka po meron pa kayo diyang gustong linawin. Ayan, si Sir, from from Sir Russell, from FB Live, Sir Russell Barameda, Ma'am Kezi. How can we ensure that the feed is safe and gives proper nutrients to the pigs because this greatly affects the performance at our farm? Sir Russell, tatanungin sana kita, anong po bang feeds ang inyong pakain? Kasi po if we buy feeds from outside, so alam naman po natin yung mga kilala po natin na feed companies, and sa akin they would not just give us yung mga poor quality na feeds, at saka di po ba meron din expiration, ibig sabihin good for 2 months, kaya very important to check din yung kailan siya na manufacture, and then hanggang kailan siya pwedeng gamitin, kasi usually the palatability of the feeds is good for 2 months, di po ba? So kaya nga po pagka tayo nagpapa-deliver din ng feeds ay ipapa-deliver lang natin yung good for 1 month, hindi tayo pwedeng magpa-deliver ng good for 6 months, kasi for sure ay baka amagin, magkakaroon na po ng problema sa ating feeds. So, sayang. Di po ba, Sir Russell, no? Now, siguro ang tanong din ni Sir, what if we make our own feeds? So again, we go through yung tamang proseso na pag nag-formulate tayo ng feeds, make sure na yung mga ingredients na kailangan to satisfy yung requirement, yung nutrient requirement for this type of animal. Like kunwari, sa piglet kasi iba po yung level ng nutrients, no, na kailangan nila, iba rin yung sa sow. So kailangan pag-aralan po natin kung paano yun. Ayan, Sir Russell. Thank you, Ma'am Kessie. Meron government transaction daw po sila, kaya lowest bidder, Ma'am Kes, ang kanilang ginagawa sa farm po. Ayan. Sumagot si Sir sa Yeah, FB pero Live. kahit po lowest bidder, Sir Russell, mahalaga pa rin po talaga na tingnan natin yung company, yung kumbaga, yung pinanggagalingan talaga ng feeds, kung talagang ano ba, ang tawag doon, hindi sa kilala, pero alam po natin that they are, may sinusunod po sila na tamang proseso para makapag-produce ng feed na of good quality. Okay po, so meron pa po bang question? Recorded video po ay ipopost po namin sa FB at saka sa YouTube after po ng mga give us time, ample time lang po para maayos namin. Pero lagi naman po namin tong ina-upload. So may question pa po ba from our FB page and our meeting chat po? Ma'am, ito pala, from Sir John David Silvano, paano daw po kaya yung sa requirements when it comes sa caretaker? Kasi para daw po hindi lugi, ilan po ba daw ang kailangang caretaker nila? Given the Regional Wage Board requirements and compliance sa SSS. Okay po. Ang dun sa economics of pig farming, ang pagkakaalam ko po kasi for a 30 sow level na sow winner operation,
maximum na po. Kaya na po ng 2 tao yun. Dito po sa amin, isang tao lang po ang nag-aalaga sa isang unit na merong, it's a 60 saw level. So, isa lang po. Pero again, depende po sa facilities. No? Like for example, sa dry and pregnant nyo ay kung auto-feeding system naman po siya, so hindi na kailangan talaga ng ilang tao para magpakain. Kasi pag auto-feeding yan, kumbaga may nakaset na po yan yung pinipindot na anong oras, ilang kilo yung pakain sa bawat saw, yung mga ganon. So, ang pakakainin mo na lang talaga ng ng mano-mano ay kung hindi auto feeding yung sa farrowing, yung mga ganun. Tapos sa nursery. Tapos kung ang pakainan naman sa finishers ay yung self-feeder. So, di ba, ad-lib yun. So, hindi kumbaga masyadong laborious. Ang talagang medyo matrabaho lang ay yung paglilinis, di po ba? Pero sa akin po ay depende po sa size. So, for a 30 saw level, kaya po ng 1 hanggang 2 tao. Okay, thank you, Ma'am Kes. Meron pa po bang habol? Tingnan ko po dito. Hello, good afternoon po sa inyo from Ma'am Diana Fajardo. Bago lang po kasi ako sa pig farming at marami akong natutunan ngayon sa webinar na ito. Plano ko po sanang mag-focus sa pagma-market online bukod po sa libreng pagpo-post sa social media. Ano-ano pa po ang ma-advise ninyo pagdating sa market? Dapat po ba namin i-consider ang paggamit ng paid social media ads para mas mabilis na maabot ang customer at practical po ba ito sa isang newbie na katulad ko? Ano po yung mga dapat or common mistakes na dapat iwasan? Thank you very much po. Yes po. Actually, di po ba, marami na ngayon ang kumbaga through online selling sa internet kasi yun naman na talaga ang ano kumbaga for us to para makilala yung ating produkto. Pero of course, we have to consider kasi baboy yan. Yan po ba ay pipick upin? Kasi sa akin, it would be for the convenience lagi ang iniisip ko sa nag-aalaga ng baboy. Kasi ang hirap if you are going to deliver the pigs to the place kung saan man yun dadalhin. Ano po? So, depende po yan. But social media is a very good, ano na ngayon, is a very good way para ma-promote yung ating mga products, para makilala ka. And then, of course, we, again, for me, yung cost sa promotion, sa marketing, yung mga ganon. Ma'am Elaine, ma'am, nasagot po ba yung question? Ma'am, last two question here. Gusto ko lang po idagdag Sige, Doc. Sige, Ma'am. kay ma'am. Kasi kung hindi pa naman po, I don't know, I have no idea kung ano po yung size ng inyong piggery, ano ho. But also try to look into the possibilities na kung, kasi may mga gumagawa na rin po ngayon na kunwari, mura yung per kilo live weight. Some, what they do ay yung sariling they do slaughter, nagpapakatay, at mismong pork. Kasi mas kumikita pagka pork ang binebenta. Kaya nga lang, of course, again, medyo matrabaho. Diyan mo ngayon kailangan yung social media to promote na meron po kayong ganitong available na meat cuts doon sa inyong lugar. So that's also another option. Yan, nagsabi po na po, thank you very much na po, sabi ni Ma'am Diana Fajardo. Last question po natin, Ma'am, from Sir Nyrex Adan. Ask ko lang po, alin po ba ang mas okay ang kita, kung piglet production or finisher production? Kasi napaka-inconsistent daw po ngayon ng presyo ng finishers fatteners. Tama po kayo, hindi po kayo nag-iisa. Actually, we also have that kind of situation now dito po sa Batangas, no? Kasi talagang may time po na matumal yung sa finishers. Sa ngayon po kasi marami ang gustong mag-alaga ng finishers. So maganda po ngayon ang sale ng winners.
Ano po? So there are some advantages and disadvantages when you are into winner production. So kunwari, you want to have winner production. Ang kagandahan po kasi noon sa winner production is yung turnover. Kumbaga kasi nanganak yung baboy mo, aalagaan mo lang ng 1-2 buwan yung biik, pwede na pong ibenta. Whereas sa farrow to finish or you mean po yung bibili ka ng bibili po kayo ng winners, tas palalakihin po nyo. Yun ba yun, Ma'am Elaine, yung gustong i-compare? Sa akin po kasi, mas maalwan po yung pag-aalaga ng finishers. Ibig sabihin, kung ako po yung tatanungin, kasi kanya-kanyang ano naman po yan eh. Bibiling ko yung winners, tapos palalakihin ko po, after 2.5-3 months, ay ibebenta ko na po siya as finisher. Wala po kasi masyadong komplikadong operation or activities na ginagawa with finisher. Unlike po sa inahin na paaanakin mo, babantayan mo yung kanyang pag-anak, babantayan mo yung kanyang pagbubuntis. Medyo mas kailangan po yung skills and knowledge mo pagdating po sa pag-aalaga at biik. Pero again, in terms of sa marketability, depende po kung saang lugar. Kasi there are some places na maganda po ang demand for finishers. There are some places na maganda po ang demand for winners. So tingnan na lang po ninyo sa inyong lugar. Pero I agree with you na medyo mahirap po ngayon ang bentahan ano naman po yung bentahan ng finishers. Bumababa na naman yata ang presyo. Okay, ma'am. Salamat daw po, sabi ni Sir Nyrex. And with that, Ma'am Cassie, maraming salamat po. That will be our last question for this afternoon. And again, maraming salamat, Ma'am Kes, para po sa inyong oras for our webinar po. Okay? Ayan, so lahat po ng nasa webinar ngayon, ayan, nag-send na po ako sa chat ng evaluation link. You can evaluate po for you to be able po na magkaroon ng certificate. And for those asking po kanina sa chat regarding po sa kung kailan namin mabibigay yung certificate, give us po a week or so para lang po ma-verify lahat po ng nandito, more than 100 po kasi tayo sa loob. So give us time lang po na ma-check yung attendance nyo and also your evaluation para po mabigyan namin kayo ng certificate. Ayun po. Yes. Ayun lang. Ayan. Sige po. Thank you very much. Thank Maraming you very salamat much, po Ma'am for Cassie. staying with us hanggang 1.5 hours lang naman. Yes, yes, Dapat ma'am. sana po ay meron po akong naibahagi po sa inyong kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng baboy. Thank you. Magandang hapon po ulit. Again, Ma'am Cassie, thank you very much. And for those asking saan po makukuha ang certificate, we will email po kung ano po yung ginamit nyo na email para po sa inyong pag-register. Yun din po yung gagamitin namin para masendan po kayo ng ng certificate po. Okay po, make sure lang you are registered and make sure lang din po na kayo po ay nakapag-evaluate at nandito po sa Zoom. Ano po? And with that, maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa amin ngayong hapon na ito para po sa webinar na ito. Magkita-kita po muli tayo kasi again, kagaya po nung naonang series, sunod-sunod din po ang series na ito. So next episode po natin will be on August 25. Again, Tuesday po yon, same time po. And register lang po ulit kayo, magpo-post na lang po ulit kami. Maraming salamat po. See you again po sa susunod na webinar. Bye-bye, Ma'am. Bye-bye, Ma'am Susie. Ayan po. Thank you po.